sa panibagong paglalakbay na naman ang ating matutukasan ngayong araw na ito. Handa na ba kayong malaman yan? Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na! Sama na! Rampa na! Gora na! Dito sa Kawit, Cavite. Dito sa entrance. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po. Welcome po sa Dambana ng ating unang Pangulo ng Pilipinas sa unang Republika po ng Pilipinas. Wait, mapapalo ko. Hello po, sir. Mabuhay. Ako po si Christine. Welcome po dito sa Dambana ng ating unang Pangulo ng Pilipinas sa unang Republika ng Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo po. Tuloy po kayo. Siya po ang mag-assist po sa inyo dito po sa point na to. Lady Joy po. Ate Lady Joy. Yes po. Bali dito po sa side na to, sir, yung bowling alley po ng bahay ni Emilio Aguinaldo po. But makikita niyo po dito, lahat po ng kagamitan po dito is mga original po. Bali dito po, sir, makikita niyo po yung bowling pin. Okay. Yan po. Bali, ito po sinaunang, kauna-unahang bowling po sa Cavite po. Wow. Dito naman po, makikita niyo po ang mga personal na kagamitan ni General Emilio Aguinaldo po. Ito po yung mga damit niya po, mga salakot, wallet, and kapag overall niyo pong suot, ito po siya. Itsura niya. Tawag po sa damit na to is, ito po yung damit niya sa gera po noon. Bali, ito po ang kanyang personal na wallet po. Ito po rin ang original po na picture ni General Emilio Aguinaldo. Bali, ito po si General Emilio Aguinaldo. Kapag suot mo po itong lahat, may katangkaran po si General Emilio Aguinaldo na 5'3" po. Bali, dito naman po, makikita nyo ang timeline ni General Emilio Aguinaldo simula nang pinanganak po siya hanggang sumali po siya sa Katipunan po. Bali, ito po ang bayan ng Kawit, kung saan nandito po tayo ngayon. Ito po, ang Kawit po ay tinawag po siyang Kawit dahil sa Kawit daw po, parang po daw po ang shape. Pangkalawit. Opo, Kalawit. Ito naman po, si Saint Magdalene, ang patron po ng bayan ng Kawit. Ito naman po ang bahay ni Aguinaldo. Tinayo po ito noong 1920s po. Bali, ito naman po ang pamilya ni General Emilio Aguinaldo. Ito po si General Emilio Aguinaldo sa 8 magkakapatid. Bali, ito naman po si Trinidad family, ang nanay po ni General Emilio Aguinaldo, na kung saan ay tinatawag po siyang Gobernador Filio po, o punong bayan doon. Then ito naman po, kung kailan pinanganak si General Emilio Aguinaldo, pinanganak po si General Emilio Aguinaldo noong March 22, 1869 po. Then ito naman po, si General Emilio Aguinaldo po, nag-aral po siya ng Doctorina Christiana, El Amigo de los Niños at Cuatro Reglas Principales po. Then ito naman po, bilang si General Emilio po bilang anak, tumigil po siya sa pag-aaral. 10 taong gulang pa lamang siya nung namatay po yung kanyang ama po. Then ito naman po, bilang mangangalakal noon, bumili po siya ng paraw po o yung malaking barko noon. Bali, nangangalakal po siya sa Mindoro, Visayas hanggang Hulo po upang mangisda at ibenta po dito sa bayan ng Kawit. Then si Emilio po bilang kapesi di barangay, noon po is tinatawag ng tax collector po. Bali, si Emilio po ay naging kapitan municipal po or mayor po noon dito sa Kawit. Then ito naman po si Hilaria del Rosario, ang kauna-unahang asawa ni General Emilio Aguinaldo. Si Hilaria po ay miyembro ng Hiyas de la Revolution po, o kung tawagin ngayon ay Philippine Red Cross po. Then si Emilio naman po bilang mason, kasali po siya doon. Isa po si Dr. Cerizal po sa mason po.
Then, ito naman po, sumali po si General Emilio Aguinaldo sa Katipunan na kung saan si Andres Bonifacio po ang namumuno noon. Naganap po sa Cavite noon. Bali dito matatagpuan niyo po yung Magdalo Founders na kung saan ang Magdalo po ay ang tinatag doon ng mga kalalakihan upang latag sa mga nagnanakot po. Dito naman po, matatagpuan ng labanan sa Binakayan noong Nobyembre 8 hanggang 10, 1896 po. Dito rin po matatagpuan ang namatay po dito ang matalik na kaibigan ni General Emilio Aguinaldo na si Candido Tirone po. Dito po, makikita niyo po ang sword po ni General Aguirre na kung saan ito po, makikita niyo po yung sword. Nakalagay po dito, naka-upit po mismo yung date po, 1869. Sinasabi po noon na kiniklaim po ni General Emilio Aguinaldo na para po sa kanya mismo itong sword ni General Aguirre dahil ang 1869 po noon ay kapanganakan po mismo ni General Emilio Aguinaldo po. Kaya parang kiniklaim niya po na para sa kanya po ito, kaya kinuha niya po yung sword na ito. Dito po, kapag may mga bulag po tayo mga kasama, pwede po nila pwede po nila mahawakan to. Dito po, braille po, kung saan kung marunong po sila magbasa ng braille, pwede po nila hawakan ito. Ang kasamahan po. Okay. Then dito naman po, matatagpuan ng mga lugar po sa Cavite Hall. Ito po ang Battle of the Eros Convention noon. Then dito naman po, matapos po mahalal ni General Emilio Aguinaldo noong March 1897, nanumpa po siya sa bayan ng Tansa sa St. Augustine Church po. Then ito po ulit, pwede po hawakan ng mga kasamahan po natin na bulag. Ito po ang braille, pwede po nila ito basahin. Okay. Ipapasok ko na po kayo sa kasama ko po. Thank you. Thank you po. Hello po sir, ako po ulit si Christine. Ito po sir pala ang bomb shelter ko o ang dati po itong balon sir, pero ginawa po siyang bomb shelter. Ito daw po ay sinasabi na 500 meters away daw po, meron daw pong tunnel or daanan papunta po ng house. Ang entrance naman po nito sir ay doon po sa may second floor, doon po sa may family dining area. Mismo lamesa po, doon po ang entrance nito. Tagundago, Ito po sir, dati po close po yan. Kaso po, inopen lang po siya para po makita po ng public yung itsura po ng tunnel sir. Yung pinakaloob. Sir, next po, proceed po tayo. Ito naman po, ito po yung mga cufflinks and pins po na ginagamit po dati ni General Emilio Aguinaldo. Ito po yung mga kinakabit po sa kanyang uniform. Yung uniform niya po na nakita niyo po doon, tinatindog po sa unahan, tinatawag po yung rayadin. Ito po susunod po na to, ito po ay mga agimat po. Pero itong mga agimat po na to, sir, hindi po siya agimat po na pansarili ni General Emilio Aguinaldo. Ito po ay dinonate lamang po ng mga taga Cavite po, dito po, sa bahay po ni General Emilio Aguinaldo. Ang mga taga-Cavite talaga, may paniwalain sa mga Yes po, sir, sa agimat. Ito naman po, ito po ang Philippine flag po. Pero sir, ito po ay hindi po yung first flag po. Ito po ay flag po na nakalagay lang po doon po sa may office po ni General Emilio Aguinaldo. Next po, dito po tayo. Ito po pala sir, ito po yung life-size picture po ni General Emilio Aguinaldo. Ang kanyang height po ay 5'3" po. Tapos ito po ay kinuhanan po noong 1912 sa Sunlight Studios po sa Maypan. Tapos ito po yung mga pamana o legacy po ni General Emilio Aguinaldo. Yung unang-una po ay yung ating pong Philippine National Anthem po. Pangalawa po, ito naman po ay yung ating Philippine National Flag po. Siya po ang disenyo po nito, pero yung kauna-unang flag po nito ay tinahipa po sa Maypan po.
And then, ito po, yung mga libro po niya na patungkol din po sa mga revolution po, ng panahon po ng gera po sa pananakot po ng mga iba. Yes. Then, ayun po, Opo. then ayun po, ang pinakalas po, is yun po, sir, yung mismong bahay po. Ito po kabuuan po ng bahay na to. Ito po ay may kabuuan na 7,000 square meters. Tapos ang bahay naman po ay 1,300 square meters po. I-donate niya po ito sa gobyerno nung bago po siya mamatay noong po 1960. Ngayon po, sir, papasok po kayo sa card and emboss. Ipapasok ko po kayo sa kasama ng OJD na si Eliza. So, bibitinin muna namin kayo mga kahar para sa ating first part, no? First part pa lang ito ng ating gala, rampahan, at kwentuhan dito sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. So, don't forget to subscribe, like, and share, and pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating video. Queen Haro TV, subscribe! Shout out time! Thanks for watching! Subscribe!